Good day, sir. I am Ronaldine Monteliano from BSTM STM1. And I am Rizal Mainot from BSTM STM1. So today we will going to talk about the global migration, the overseas Filipino employment. History of overseas Filipino employment. So at least 400 years Filipino nga nag-work sila sa abroad. So sukad pagkuan sa salakay sa mga Espanyol sa mga Pinoy dito sila nagsugod og trabaho sa abroad dito sa barko sila nagsugod. Dayon paghuman sa pagsalakay sa Espanyol is nitabang man to ang mga Amerika sa atua. So pagtabang sa mga Amerika sa atua is nagyo relationship nga nabuo sa Pilipinas ug Amerika. Sumuo to daghan mga Pinoy nga nilipat sa Amerika para magtrabaho or kundi ba magpakasal dito. Pag 1970s, nadaghan kay mga Pinoy nga nagtrabaho dito sa Middle East kay ni-boom ang mga construction so daghan na kay mga buildings sa Middle East so means nadaghan og opportunity para sa mga Pinoy. Then pag 2005 daghan na kay mga Pinoy at least over million Pilipino nga nagwork na yun sa abroad taga-tuig. Kasagaran ilang adtuan nga lugar nga magtrabaho kay sa Middle East ug Asia. Sa Asia kay S ug Southeast Asia. Kay daghan mag opportunity dito kay daghan na mga buildings nga nangakuan nga boom. So pag 2018 during the period of April-September 2018 nagka-estimate 2.3 million Filipinos nga nagtrabaho sa abroad. So natay 24.3% nagtrabaho sa Saudi Arabia. Then naatay 15.7% sa United Arab Emirates nga nagtrabaho ng mga Pinoy. Then nasad sa 6.3% sa Hong Kong, nya sa 5.7% in Kuwait, and 5.5% sa Taiwan, then 5.2% in Qatar. So, ang mga trabaho nila dito sa lugar is elementary occupation na ay 58.7%. Ang elementary occupation kanabitang easy siya, dili siya as in professional kanang makaya ra gyud siya. Ang example na is janitor, waitress, farmer, cashier, og construction og uban pang mga trabaho nga magsayon-sayon na dili siya pang professional. Nasa tay 27.8% nga plant machine or operator nga magtig-assemble like that sa nakita niyo yung picture. So, poverty. It means not having enough money or resources to live a comfortable life. So, here in the Philippines or in our country, we suffered poverty. Philippines belongs to the global south countries. So, here in the Philippines, many people experience poverty, which pushes them to look for jobs in other countries where they hope to find better opportunities to earn money and improve their lives. This often means leaving their families behind in search of a better future. So in conclusion, poverty in the Philippines leads people to seek better lives abroad because they don't see enough opportunities to thrive in their own country. Unemployment and low wages. So, ang unemployment kana bitaw ikaw ganan ka mangitag trabaho pero walay mo tanggap sa imo kay taas kay sila og expectation bisan mga graduate dani maglisod og pangitag trabaho kay tungod ang mga ubang company kay high kayo og standard kailangan pag with experience niya gamay biya kayo og kita bitaw gamay kayo og sweldo manay nakapait sa Pilipino kay hasta ang professional diri kay gamay sad og sweldo mas dako pa dani dito sa gawas muna ang ubang mga Pinoy ganahan gyud mo abroad kay bisan pag maid ka dito kana dili kay professional imong trabaho is dako pa kaysa diri sa Pinas mas dako pa dani og sweldo ang maid kaysa sa professional diri sa Pilipinas nang ganahan sila makakwarta og dito
muboom sa ilahang careers bitaw. Mao nang magsige sila pangita, search sila og mga job ato sa abroad kay dakong kita. Basta mga graduating nga tao, unemployed na lang tungod kay ganahan sila mo trabaho pero wala kayo motanggap bitaw sila ka mga iba na mo mga high standard nya. Gamay ra biya kayo og kanang bitang bayad nya. Wala kayo benefits nga mahatag sa imuha. Okay. Diri man gyud sa Pilipinas kay ang mga employers ra gyud maasinso kay tungod sa imong paningkamot og trabaho ang employers ra makakwarta kay kita gamay ra kayo ang sweldo ug adto pa jud tanang sweldo makuan sa mga taxes diri sa Pilipinas. Next is enhancement of professional skills. It means improving your abilities and expertise in your job. So, many Filipinos also go abroad to develop their professional skills because they believe that gaining experience in other countries makes them more valuable and competitive in their careers. So, by working with people from different backgrounds and cultures, many Filipinos they gain unique insights and skills that they might not get at home or in their country. So, additionally, there are more opportunities for career growth. For career growth abroad compared here in the Philippines. So, according to a research by Natividad 2012, it supports this idea, suggesting that having international experience gives Filipinos an edge in the global job market because the world is very, very, very competitive. Curiosity. So, kibaw man gyud ta nga kita mga Pinoy, mga curious gyud kay ta. So, daghan kay reason nga ano mga Pinoy maatog abroad tungod kay ganahan sila maka-experience sa abroad, mga buhay sa abroad, ug ganahan sad sila magtrabaho dito. Kay kung magtrabaho ka dito, dagko siya og kita. Nya ma-achieve nimo ang imong mga pangandoy sa pangandoy mo pagbata like makapalit na ka nimo og personal na mga make-up, mga maka-groceries na ka, makapatayo na kag bahay, og car sa imong pamilya. Nya dito sad sa gawas is muboom gyud imong careers. So gyud na kasagaran ang reason nga mo-abroad gyud ang mga Pinoy kay kung diri ra ka sa Pilipinas murag wala ra gyud kayo dili nimo ma-achieve imong mga pangandoy tungod kay daghan kay mga baryonan nga taxes. Next is abuse and violence. So it refers to a harmful actions or mistreatment inflicted on overseas Filipino workers or OFWs. So for both men and women. They are vulnerable to various forms of abuse and violence, including physical and verbal treatment. So, OFWs may face accusations from their employers, leading to job termination if they fail to meet work standards. Foreigners sometimes treat Filipinos poorly, which adds to OFW's fears. So, discrimination can lower their motivation and productivity. So, the lack of protection for OFWs contributes to their own ongoing fear. The biggest fears of OFWs include the possibility of experiencing abuse and violence, which can result in serious injuries or even death. Weekend family ties. So kani kay ang imong mga both parents nimo mo trabaho sa abroad kay tungod kay nagkautang-utang na mo siguro sa mga sa Pilipinas wala imong both parents sila magtrabaho sa abroad. So kani nga diri nga part is ang maapektuhan gyud na nga part ta kay ang mga anak kay kung ang both parents mo abroad, so ang mga bata is ibilin gyud nila silang relatives lang ugangan ba or sa ilahang igsuon. So wa ta kibaw gyud sa unsay mga batasan sa atong mga igsuon, di ba nabay ubang igsuon nga bunal-bunalan ang mga anak, wala gyud atiman nya. Ang kana bitaw ang imong mga gipadaw takiba ira gato ipalit sa ilang kaugalingon
wala nila kuan sa imong anak, di ba? Yan sa dira sa kuan kay sa kung mga tupod sila abroad putakibaw dito sa abroad sa ilahang mga patakaran. What if di ay nga ang kailangan ipakasal sila sa ilang mga kailangan magpakasal sila dito nga lugar, like kana bitaw magpakasal sila laing nasod para laing lahi para ma-resident bitaw. So dira nga time is makabuwag-buwag jud ang pamilya niya, dili na pud kayo maki-connect bitaw sa anak sa tungod layo kay kamog, wala na pud kay kailha sa imong anak nga inahan or amahan tungod kay naa ka sa abroad, dili na jud kay asin wala na jud kay ang gugma bitaw as usa ka pamilya mo nang ma-broken family gyud kung mga tuog abroad mo gyud na pinakasakit ang family gyud nga magbuwag-buwag bitaw tungod sa kanang problema nila sa Pilipinas niya. Ang ilahang masolusyon nila is ma-abroad kay makakita og daghan og kwarta bitaw